Good day, Kamaster! Welcome back to our BMI Motolife YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay magbibigay ako ng tips, tutorial ideas patungkol dito sa motorcycle batteries. So, meron tayong battery dito na MCB, meaning motorcycle battery. So, ito po ang itsura ng ating battery. So, ikutin ko lang para makita natin ang brand, kung anong klaseng brand ito. Sa kasamaang palad, hindi po siya makikita kung anong brand ang battery na ito kasi ito'y burado na. Ayan, burado na ito. Pero ang size sa battery na ito ay 12N7 3B. Ayan po. Kahit medyo burado na ito, pero nakikita ko pa rin. Kasi kabisado ko na po ang sukat sa battery na ito. 12N7-3B. Ito ay 12 volt, 7 ampere hour, low maintenance battery. Ibig sabihin, di tubig kung tawagin. Ayan. At itong battery na ito ay battery ng ating customer. Papalagyan daw niya ng tubig. Wala siyang idea kung anong klaseng tubig, pero alam ko na po ito pagka ganito ang kondisyon ng battery. Ayan, ikutin natin. Ayan. Pansinin nyo at pansinin natin lahat. May nakikita kayo na maitim-itim, para maitim-itim. Yun po ang tubig na lang niyang natitira. Ibig sabihin, kapiranggot na lang ang tubig na natitira sa kanya. Muntik na itong naigahan. Matutuyo na ito. Ilang linggo na lang makalipas, matutuyo na po ito. After 1 month, wala na, itutuyo na po ito. So ngayon, papalagyan daw niya ng tubig nga. Pero kapag ganito, tips ko sa inyo, kapag ganito ang kondisyon o itsura ng inyong battery na may kunti pang lamang tubig, hindi pa talaga as in totaling naigahan o natutuyo. So, distilled water po ang ating idadagdag. Distilled water po. So, papakita ko sa iyo ang distilled water. Ganito po ang itsura ng distilled water. Iba ang kanyang lagayan. May takip siya. Mabibili po ito sa mga hardware. Meron po ito. Di kaya sa mga gasoline station, di kaya sa mga battery shop. Hindi dito ko nilagay distilled water para isasalin na lang natin dyan mamaya. Ayan. So, dagdagan natin ito kasi konti na lang, oh. Bago ang lahat, kapag ganito kayo, maglagay kayo ng tubig sa baterya, lalo pag battery solution, kailangan meron po kayong ganito, gloves. Kasi makati po kasi pag battery solution. Okay lang kapag ganito distilled water kasi tubig lang po ito. Hindi ito makati. Pero naglagay na rin ako para safe but sure. Kapag other brand ang battery ganito, maganda siya kasi ang thread niya pwede siyang, ayan o, pwede siyang maikutin mo lang ng ganun, oh. Meron kasi siyang hiwa. Unlike sa Motolife na plain lang siya. So, lalagyan na natin ng distilled water. Ito po. So, hindi ko pala napakita sa inyo na tester kung may laman ba itong bolts. So, kahit nalagyan na natin siya ng distilled water, testing muna natin kung may karga ba o wala. Kapit natin sa negative at sa positive. Ayan. So, ayan, pansinin nyo. Kumislap lang po ang ating battery tester or battery analyzer. Hindi po siya nagtuturn on. Paalala lang po, baka may magbabas dyan na hindi nyo po ino-open, hindi nyo tinuturn on ang inyong tester. Para sa kaalaman ng lahat, wala po itong switch on off. Automatic po ito na battery tester or battery analyzer. Pag once na ikabit mo itong alligator clip dyan sa negative polarity ng baterya at itong alligator na battery analyzer ikabit mo dyan sa positive, so kusang magtuturn on na po yan. Pero hindi po siya nagtuturn on.
Ibig sabihin, ang battery nito ay dead battery na po ito. Dead bat po. Kasi hindi siya nag-turn on. Kita nyo naman po, dead bat, walang kabulta-bultahe ang baterya. In short, ito ay dead battery na. So, babaan natin konti para makita nyo ang tamang sukat ng tubig. So kapag may ganito kayong battery, ganito lamang po muna ang tubig na inyong ilalagay. Ganito po ang kanyang level, sukat. Ganito karami. Kasi atin pa itong i-charge sa battery charger. Kasi pag i-charge pa ito sa battery charger, aapo po ito. Ibig sabihin po mag-i-expand. Tumataas po ang tubig nito. So kung pupunuin natin yan, matatapon yan dito, magtatagas yan. Magtatagas sa simento. So masasayang lang. Kaya hanggang dito lang muna ang tubig kasi tutubo pa yun mamaya, tataas pa ang tubig niyan pag i-charge. Kailangan pantay ha, may 6 na butas ito ha, 6 na kwarto. Ganito kasi yan, positive, negative, positive, negative, positive, negative. May kwarto siya, may division, hindi siya isang butas. Pag salinan mo ng tubig, mas malagyan na lahat, magpantay na lahat, hindi po. Kailangan isa-isahin mo siya pag lagay ng distilled water. Kailangan pantay ha, para maganda ang karga at daloy ng kuryente sa battery. So ayan, pagka ganyan, pwede natin i-charge ito. Charge na natin to dito sa ating battery charger. Dito. Tama natin ito sa negative. Dito sa positive. Ayan. Then, saksak mo natin dito. Ayan. Then, open na natin dito. So, ayan. Tumaas kaagad ang ammeter gauge ng ating battery charger. So, it means, ibig sabihin, tumatanggap pa pala ng charge or karga itong battery natin sina-charge ngayon. So, i-monitor natin, i-observe natin kung ilang oras siya mapu-full charge. So, ang ating oras ngayon ay, ayan po, alas 10:59 ng umaga. So, 1 minute before 11 o'clock in the morning. I hope mapu-full charge ito ng mga alas 3 para 4 hours. At i-update ko kayo kung ito ay mapu-full charge. So, standby lang muna kayo at hindi pa tayo dito nagtatapos. Ito ay may karugtong pa. 4 hours later, ito na mga kamaster ang update sa battery nating charge kanina. Mag 11 o'clock in the morning. So ang ating oras ngayon ay alas 2:58 na ng hapon. Nandito pa rin yung ating charge. Magmula ngayon at hanggang ngayon naka-charge pa rin yung ating battery. So ngayon, atin na itong sabay-sabay na aalamin kung ito nga ba ay nagiging full charge na. Unang-una na gagawin natin, basically, i-switch off muna natin dini. Yan. So ayan, patay na. Bumaba na yung ammeter gauge ng battery charger. And then dito, tatanggalin natin. And then, atin na itong i-tester. Kumuha tayo ng battery analyzer. Alisin muna natin to. Yan. Then, sa positive at sa negative. So, ayan. So, as you can see, kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 13.41 o 40. So, mabilis siya ang pagbaba niya. Ayan. So, check natin yung kanyang CCA. Battery test, regular flooded. CCA. Adjust natin ng 40. Then, okay lang. Para mag-testing, ayun testing na. So as you can see, kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ang nakalagay dito ay good battery. Ang CCA ay 90 CCA. So malakas pa ito, kaya pa mapa-start ang motor nito. Ang state of health ay 100%, state of charge ay 98%. Ang voltahe niya ay 13.32. Good battery. Ayan.
So, kita nyo na po. Walang daya yan ha. Green na green, oh. Goods na goods ang battery na ito. So, ganyan lamang po mga kamaster ko, kapag may ganyan kayong battery na luma, wag nyo po itapon muna. Kailangan nyo munang papalagyan ng distilled water, and then ipapacharge nyo sa battery charger. Malay mo, maging goods battery pa. Katulad na lamang nito, good battery pa. So, hindi makakabili ng bagong battery si sir ang ating customer. So, naka-list siya sa gastos. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang video nito. And maraming salamat po sa inyong panonood. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Bye!